I will make sure and I will do everything in my power na ito pong Magna Carta of Seafarers maipapasa po ito dahil ito po ay para sa kapakanan ng mga seafarers. Hindi po para sa kapakanan po ito ng mga korporasyon o kumpanya na nagpakasasa sa pawis, hirap, dugo ng mga seafarers. Hindi po para sa mga seafarers po ito. And I am just walking the talk. Nandito na po ako Senado, niluklok niyo po ako, then I'm just doing what I'm supposed to do base po sa aking pinangako nung panahon ng kumpanya at hindi po ako bibitaw dyan. Marami akong mga kaaway, so be it. I don't care. Nakauwi na sa Pilipinas kahapon, March 12, ang 11 Pinoy seafarers ng cargo vessel na MV True Confidence na nakaligtas mula sa missile attack ng Houthi rebels noong March 6 habang naglalayag ang barko sa Gulf of Aden. Dumating sila sa NAI Terminal 3 sakay ng Ethiopian Airlines. Sa 15 Filipino crew, 2 ang kumpirmadong patay samantalang 3 Pinoy naman ang lubhang nasugatan sa insidente. Naniniwala ang Department of Foreign Affairs o DFA na kailangang maisabatas ng Magna Carta o Filipino Seafarers. Busod ito ng sunod-sunod na mga naging banta sa buhay ng mga manlalayag na Pilipino dahil sa gulo sa mga bansang kanilang napupuntahan. May tuturing na seryosong usapin din anya ito matapos ang pagkamatay ng 2 Pinoy seafarers bunsod ng pag-atake ng Houthi. Pakinggan po natin ang pahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Any law which will improve the lot of seafarers should be signed as soon as possible, but we fully respect the President and the legislators' desire to improve the bill as it is. To us, it's already grave enough na may namatay. Now, as for more empirical data, this will have to come from other sources, no? But hopefully this will be the last incident where we have Filipino seafarers or other seafarers being killed. Ang mga pangyayaring katulad nito ang nagtutulak kay Senator Raffy Tulfo para mas puspusang ipaglaban ang pagsasabatas ng Magna Carta o Filipino Seafarers na magbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga marinong Pinoy tulad ng karapatan sa ligtas na paglalayag sa mga high-risk areas at agarang tulong sa panahon ng trahedya dulot ng terorismo. Dagdag pa rito ang karapatan ng pamilya ng mga marino na mabigyan ng tamang impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga kamag-anak nilang seaman sa mga panahong tulad nito. Nakakalungkot nga lang na may mga grupong humaharang upang ito ay hindi maging ganap na batas. Maliwanag na may pansarili silang interes. Ngunit hindi susuko si Senator Raffy Tulfo at patuloy niyang ipaglalaban hanggang sa mapirmahan ito ng Pangulo. I will make sure and I will do everything in my power na ito pong Magna Carta of Seafarers maipapasa po ito dahil ito po ay para sa kapakanan ng mga seafarers. Hindi po para sa kapakanan po ito ng mga korporasyon o kumpanya na nagpakasasa sa pawis, hirap, dugo ng mga seafarers. Hindi po para sa mga seafarers po ito. And I am just walking the talk. Nandito na po ako Senado, niluklok niyo po ako, then I'm just doing what I'm supposed to do base po sa aking pinangako nung panahon ng kumpanya at hindi po ako bibitaw dyan. Marami akong mga kaaway, so be it. I don't care. Itong Seafarers Act is intended to maintain at ma-provide ang ating seafarers ng training at ng kakayahan to maintain yung pagiging number 1 nila sa mundo as the seafarers or seaman na hinahanap ng mga shipping lines internationally. So napakalaking bagay na to. Just imagine 400,000 seafarers ang nade-deploy from 2017 up to the period of COVID-19. Tapos kahit bumagsak na ang ng 57% ang hiring ng seafarer in 2020, 200,000 Filipinos pa rin ang nadi-deploy overseas. So ganyan po kahalaga yung Seafarers Act o yung Senate Bill 2221. No po. Later on po, may interview po natin si Attorney Gail De La Cruz. Siya po ay isang insider na nakakaalam kung paano nila winork out at ginawa yung Senate Bill 2221.